Sa lugar ng Yotja, isang Yotja na nagngangalang Kwe ang nagsasanay sa kanyang kapatid na si Dek upang maging mas mahusay na mandirigma at makamit ang respeto ng kanyang angkan, ng kanyang ama at ng pinuno ng angkan na senyor. Sa panahon ng pagsasanay, ginamit ni Kwe ang kanyang balabal, na nagbibigay sa may-ari nito ng mga kapangyarihang maging invisible na maaaring magamit sa mga laban, upang makakuha ng kalamangan at pinayuhan si Dek na patunayan ang kanyang sarili upang magkaroon siya ng balabal na ganito. Kalaunan, sumakay ang magkapatid sa barko ni Kwe at naalala ang nakaraan nang sila ay mga bata pa. Pagkatapos ay pinayuhan ni Kwe si Dek na pumili ng biktima tulad ng ginawa ng kanilang mga ninuno upang patunayan ang kanilang sarili, patayin ito at ibalik ito sa angkan upang makamit niya ang kanyang nararapat na lugar sa kanyang angkan. Matapos itong pag-isipan ng ilang minuto, sa kabila ng payo ni Kwe ay pinili ni Dek ang isang hindi mapapatay na kaaway na tinatawag na Kalesk, na nakatira sa Yena na isang nakamamatay na planeta. Pagkatapos ay narinig ng magkapatid ang pagdating ng sasakyan ng pinuno at lumabas upang salubungin siya. Sa labas ay kinausap ng pinuno si Kwe at tinanong kung bakit hindi pa niya pinapatay ang kanyang kapatid bilang pinakamahina sa angkan. Hindi pinansin ni Nyor ang argumento ni Kwe na karapat-dapat na bigyan ng pagkakataon si Dek upang mapatunayan ang kanyang sarili, ngunit mabilis na ikinulong ni Nyor si Dek gamit ang kanyang aparato. Inutusan ni Nyor si Kwe na patayin agad ang kanyang mahinang kapatid. Gayunpaman matapos payuhan si Dek na maging matapang, mabilis na ginamit ni Kwe ang kanyang espada upang palayain si Dek, ibinalik sa barko at ikinulong. Nagpasya si Kwe na harapin ang kanilang pinuno upang iligtas ang kanyang kapatid sa tradisyon ng kanilang angkan. Nagkaroon ng dalawa ng matinding laban kung saan labis na nabugbog si Kwe, at sa huli ay pinatay siya sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Si Dek na ikinulong ni Kwe upang mailigtas ay walang nagawa na nakamasid na nagagalit sa kanilang pinuno sa pagpatay sa kanyang kapatid. Nang isusunod na siya ng kanilang pinuno ay biglang lumipad ang kanilang sasakyan na matagal na palang nakaplano. Bilang huling hakbang ni Kwe bago mamatay ay pinaandar niya ang kanilang sasakyan upang dalhin si Dek sa Yena. Mabilis na tumawid ang sasakyan sa kalawakan at bumagsak sa Yena, kung saan ipinangako ni Dek sa sarili na gagawin ng lahat para mapatay at maiuwi ang ulo ng Kalesk bilang tropeo at maipagmalaki ang espiritu ni Kwe. Habang inaayos ni Dek ang kanyang mga sandata sa kagubatan ay pinanood siya ng isang agresibong nilalang, na pinag-aaralan siya bago maglunsad ng isang ganap na pag-atake. Nang makalaya na siya sa panganib, nagpahinga si Dek sa tabi ng isang maliit na lawa at gumamit ng ilang halamang gamot para gamutin ang kanyang iba't ibang sugat. Matapos huminga ng malalim, sinimulan ni Dek na galugarin ang planeta at hanapin ang Kalesk. Habang naglalakad si Dek sa isang tigang na damuhan ay nakaharap niya ang isang nilalang na lumilipad na nasa itaas. Gumagamit ito ng mga halamang sumasabog na nagpaparalisa sa biktima nito bago kainin ang mga ito. Pagkatapos, sa di kalayuan ay makikita ang isang nakatali na sugatan na android na nagngangalang Thea. Kinausap niya si Dek na tutulungan siya kung makakaalis siya rito. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang minuto ay tumama kay Dek ang lason at nagsimulang mawalan ng malay. Habang pinapanood ang mga pangyayaring ito ay hiniling ni Thea kay Dek na ihagi sa kanya ang isa sa kanyang mga sandata upang matanggal niya ang kanyang tali at maibigay sa kanya ang panlunas sa halaman. Pagkatapos, nang kakainin na siya ng lumilipad na nilalang ay dumating si Thea sa tamang oras at nailigtas ang kanyang buhay. Matapos ibigay ang panlunas ay ipinaliwanag ni Thea na siya ay isang WIC android na ipinadala upang magsaliksik sa planeta at tingnan kung angkop ito para sa mga tao. Pagkatapos, idinetalye niya na ayaw niyang mabigo ang iba. Idinetalye ni Thea na kung maisasama siya ni Dek, matutulungan niya itong mag-navigate sa malupit na Death Planet at madala siya sa lungga ng Kalesk kung saan umaasa siyang mahanap siya. Sa wakas ay pumayag na si Dek, kinarga si Thea at sinimulan ng dalawa ang kanilang paglalakbay. Habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, ang pagiging madaldal ni Thea ay ikinakainis ni Dek ngunit hinayaan niya ito at kinontrol ang kanyang galit. Kinagabihan, nakahanap sina Thea at Dek ng isang kuweba at nagpas siyang magpalipas ng gabi doon. Sa gabi ay isinalaysay ni Thea kung paano sila naghiwalay ng kanyang android na kapatid na si Tessa. Sinalakay sila ng Kalesk habang sila ay nasa isang misyon 2 taon na ang nakalilipas at ibinahagi ang kanyang takot na baka namatay na si Tessa. Sa ibang lugar, ang isang kawawa na si Tessa ay muling nabuhay. Ipinaalam na si Thea ay binihag ng isang Yotja at binalaan dahil sa hindi pagkumpleto ng kanyang misyon at inutusan na mabilis na tapusin ito. Kinabukasan ay nagising si Dek na gutom, kaya naghanap siya ng pagkain kasama si Thea. Pagkatapos maglakbay ng medyo malayo, ang dalawa ay nakarating sa isang parang na may mga dahon na patusok kung saan gumagala ang ilang katutubong hayop.
Pagkatapos, habang iniisip nila kung paano makakalusot sa parang, isang maliit na katutubong nilalang na nagngangalang Bud ang lumitaw sa eksena at sinubukan na makipagkumpitensya sa kanila para sa pagkain. Upang maiwasan ang mga patusok, ginamit ni Dek ang matataas na puno at tumalon siya mula sa isa patungo sa isa pa habang karga si Thea, ngunit muntik nang mapunta sa panganib nang mahulog siya sa puno. Gayunpaman ay nagpatuloy ang habulan at natigil lamang ito nang mapansin ni Dek na sumusunod si Bud sa hayop at nakipag-away dito. Nagkaroon ng matindi laban si Dek at Bud, ngunit nahinto nang dumating ang mapanganib na nilalang na patungo sa kanila na mabilis namang pinatay ni Dek at inihagis ang kanyang espada sa bibig ng nilalang na siyang naghati nito sa dalawa. Nabighani si Bud sa mga pangyayari at nagtago sa damuhan upang panuorin ang kabuuan nito. Gayunpaman bago pa man makapagdiwang si Dek sa kanyang nagawa ay isa pang higanteng nilalang ang humila sa kanya mula sa mga puno at kinain siya at si Thea. Habang nilalamon sila ng nilalang ay biglang tumalon si Bud mula sa kung saan at mabilis silang nailigtas mula sa halimaw na ito. At nang hinabol ng nilalang na ito si Bud ay mabilis din siyang nailigtas ni Dek bilang pabor sa pagliligtas sa kanya. Sa ibang lugar ng gabing yun ay nagluto ng pagkain si Dek kung saan binigyan niya si Bud ng ilang piraso nito bilang pasasalamat. Pagkatapos ay minarkahan naman ni Bud si Dek gamit ang kanyang laway bilang pagpapakita ng pasasalamat sa pagbibigay sa kanya ng pagkain. Sa kabilang panig ng Yena, habang naghahanap kasama ang kanyang convoy ay natagpuan ni Tessa ang bumagsak na barko ni Dek at pumasok sa loob upang siyasatin ito. Doon, natagpuan niya ang koleksyon ng mga armas ni Dek, sinubukan ang ilan at nagpas siyang salakayin nito. Samantala, maagang gumising si Dek at umalis, binaliwala ang kanyang bagong pagkakaibigan kay Bud na hindi pinansin ang pakiusap ni Thea na isama si Bud sa kanilang pupuntahan. Pagkatapos, nakarating ang dalawa sa isang ilog at nakakita si Dek ng isang piraso ng ngipin ng kalesk, at nalaman niyang pumupunta ito roon upang uminom ng tubig. Sa kabila ng maraming pagtatangka ni Thea na kumbinsihin si Dek na muling isaalang-alang ang kanyang paninindigan kay Bud, nanindigan si Dek at sumulong ng walang pakialam sa sinuman o anumang bagay maliban sa pagpatay sa kalesk. Kaya naman, nagpatuloy ang dalawa sa paglalayag sa mapanganib na lupain. Matapos maglakbay buong araw, sa wakas ay nakarating na ang dalawa sa lungga ng Kalesk, at dito ay natagpuan ni Thea ang kanyang mga binti sa mga guho ng barko ng WYC. Sa tulong ni Dek ay pumasok siya sa kanyang barko at ginamit ang mga kagamitan nito upang maibalik ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Gayunpaman, nang maibalik ang kanyang katawan ay biglang nagbago ang tono ni Thea at isiniwalat na siya ay isang biolohikal na sandata na ipinadala upang patayin ang Kalesk. Pagkatapos ay palihim niyang tinawagan ang kanyang kapatid at binalaan si Dek na umalis sa lalong madaling panahon, dahil darating ang kanyang mga tauhan at papatayin siya. Labis na nalungkot si Dek sa pagtataksil ni Thea, ngunit tumangging umatras dahil ang pagpatay sa Kalesk ang tanging paraan niya upang parangalan ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Lumabas siya at nagpasya na gawin ito ng mag-isa, sinunog niya ang lungga ng Kalesk, ang buong lugar ay natupok ng apoy at uling na nag-alerto sa Kalesk tungkol sa nanghihimasok sa tahanan nito. Sumugod ang Kalesk sa lungga nito at nakaharap si Dek kung saan nagsimula ang hindi maiiwasan na matinding laban sa pagitan ni Dek at ng Kalesk. Tinamaan ng matinding pag-atake si Dek at tumilapon sa ere kung saan muling naputol ang katawan ni Thea at naantala ang kanyang pag-usad. Pagkatapos ay pinakawalan ni Dek ang sarili mula sa pagkakahawak ng Kalesk at sinubukan na putulin ang ulo nito. Gayunpaman ay muling kumapit ang Kalesk at mas lalong nagalit. Sa isang nakakagulat na pangyayari, sa halip na lamunin si Dek ay naamoy siya ng Kalesk at nagsimulang umatras. Pagkatapos ay biglang sumulpot si Tessa at ang kanyang mga tauhan, at gamit ang mga sandata na ninakaw nila mula sa sasakyan ni Dek ay pinatigas nila ang dalawa at dinala sila sa kanilang sasakyan bilang mga bilanggo. Maya-maya ay nagising si Dek na nakatali at nakahiga sa isang mesa kung saan napagkamalan niyang si Tessa si Thea, nagalit dahil sa kanyang pagtataksil, ngunit nabigla si Dek nang makita si Thea na inaayos. Dahil sa sitwasyon na ito ay gumawa siya ng paraan upang makatakas, gayunpaman di nagtagal ay sinimula ni Tessa na pahirapan siya gamit ang likido. Dahil sa desperasyon na iligtas si Dek, sinubukan ni Thea na hikayatin ang kanyang kapatid na huwag nang makialam. Ngunit sinabihan siya ni Tessa na isang mahina at karapat dapat siyang makulong upang hindi makagambala. Nang marinig ang lahat ng nangyayari, naiintindihan ni Dek ang sitwasyon ni Thea at nagpas siyang makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos, ginamit ni Dek at Thea ang lumang laruan ni Dek upang tanggalan ng armas ang bantay na nakatingin sa kanila, at agad na tumalon si Dek bago pa man makabalik si Tessa at ang kanyang mga tauhan. Maayos na nakatalon si Dek at tumungo sa kanyang sasakyan upang planuhin ang kanyang mga iniisip.
Pagbalik sa kanyang sasakyan ay natuklasan niya na nakuha na ni Tessa ang lahat ng kanyang mga armas. Nagpasya si Deck na gumawa ng mga organikong armas mula sa kanyang kapaligiran. Lumabas siya sa gabi upang maghanap sa Yena, nakahanap ng mga mabubuhay na sangkap, at nakipagkaibigan sa mga organismong dati niyang kinasusuklaman. Kalaunan, habang naglalakbay siya sa lupain ay natagpuan niya si Bud at matapos maamoy ang amoy nito, napagtanto niya na anak pala siya ng Kales. Para ipakita ang kanyang pasasalamat, dinuraan ni Deck si Bud, at muling sinimula ng dalawa ang kanilang pagkakaibigan. Taglay ang parehong misyon, tumungo ang dalawa sa sirang sasakyan ni Thea at pinalaya ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, na direktang tumungo sa kampo ng WYC. Sinundan nito ni Deck at Bud hanggang sa kampo na pinuprotektahan nito. Mas lalong tumitindi ang brutal na labanan sa pagitan ng mga sundalo habang papalapit ang ibabang bahagi ng katawan ni Thea. Sa wakas, hindi nagtagal ay nakarating at muling nabuo ang katawan ni Thea sa kanyang hawla, habang natutuwa nang makita ang dalawa na nagsisikap na iligtas siya. Sa ibang lugar, naantala si Tessa sa pangangasiwa sa pagkarga sa halimaw na si Kalesk dahil sa tunog ng alarma sa kampo na nag-aalerto sa kanya at sa kanyang mga tauhan tungkol sa mga nanghihimasok. Inutusan ni Tessa ang kanyang mga tauhan na ihinto ang kanilang ginagawa at protektahan ang kampo. Pagkatapos, isang ganap na nakabaluti na Tessa ang biglang lumapit kay Deck, sinimulan siyang patumbahin, at pinatay ang kanyang alupihan. Samantala, sa kabilang panig ng kampo, nagpanggap si Thea bilang si Tessa at matapos patayin ang ilang walang kamalay-malay na sundalo sa tulong ni Bud, pinalaya niya ang Kalesk na mabilis na sumugod kay Tessa. Pagkatapos ng isang napakalupit na laban ay nilamon ng Kalesk si Tessa. Natapos ang laban at dito ay nagkaroon ng emosyonal na pagtatagpo ang tatlo kasama si Deck. Gayunpaman, sa isang nakakagulat na pangyayari, buhay pa pala si Tessa sa loob at pinasabog ang katawan ng Kalesk mula sa loob na naging dahilan ng pagkamatay nito. Nagluksa si Bud para sa Kalesk, lumabas si Tessa mula sa katawan ng Kalesk at nilapitan niya si Thea, pinagsabihan dahil sa kanyang pagtataksil at pagtatangka sa kanyang buhay. Mabuti na lang at nakialam si Deck sa pamamagitan ng palihim na paglapit kay Tessa at pagsaksak dito hanggang sa mamatay. Pagkatapos, ang tatlo ay naglakbay patungo sa bahay ni Deck, pagdating niya ay sinalubong siya ng kanilang malupit na pinuno. Hindi pinansin ni Deck ang saloobin ni Nyor at matapos ibigay sa kanya ang isang tropeo bilang patunay na napatay niya ang Kalesk ay agad na sumiklab ang matinding laban. Madaling natalo ni Deck ang mga alip-oras ni Nyor at sa huli ay tinalo rin niya ang pinuno. Humanga sa tibay ni Deck, sa wakas ay inanunsyo ni Nyor na nakaligtas ang tamang anak at opisyal na inanyayahan si Deck na sumali sa kanyang angkan. Gayunpaman, dahil hindi na kailangan ng pagsang-ayon ni Nyor, pinatay niya ito habang sinasabing mayroon na siyang sariling angkan. Sa wakas ay kinuha ni Deck ang balabal na matagal na niyang hinahanap mula sa katawan ni Nyor at muling nakipagkita kina Bud at Thea, na labis na ipinagmamalaki siya, at sa wakas ay tinanggap ang kanyang titulo bilang hari ng Yautja. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!